Magandang gabi po. Ang ating tatalakay ngayon is po si Isko, the great Isko Moreno. Si Kuis, mayor ng Manila City. Grabe ang tindi ng na-discover niya. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa Manila City Hall bago mag-eleksyon. Ilang araw bago mag-eleksyon. Linabag pa yung Omnibus Election Code na bawal mag-withdraw ng pera. At nagawa nila. Grabe. Dapat ipakulong ng mga yan. Kasama dyan, pinakamalaki nakuha dyan, si Atty. Marlon Lacson. Kakahiya ka, Atty. Marlon Lacson. Mahiya ka naman sa, tatay mo na si lolo mo ba? Si Mayor Arsenio Lacson. Grabe ka. Sinira mo yung pangalan ng tatay, ng Arsenio Lacson. O ito po, pakinggan ninyo kung bakit matindi po. Talagang dokumentado ito. Ay, nako. Madami talaga magnanakaw sa mundo. If there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Isa-isang pinangalanan ni Mayor Isko Moreno ang ilang matataas na opisyal na sangkot umano sa bilyong pisong utang ng Maynila. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang, isang araw lang, May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Grabe. Mind you, Cash advance? and let me repeat, Bakit cash advance? Para saan yon? 3 days before the election? Bawal yon. in one day, 132 million 132 million ng cash advance? 3 days before the election? pesos. Ang pangalan po niya, Ano yung binili pambuto? Binili boto? Jonathan Garso. Kahit Ayun, Jonathan Garson, makukulong ka dyan. na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, ang lupit nyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungo Trust Fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. O yan. Grabe Sino kayo may utos noon? Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorisado. Nung mapubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Grabe Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? Kulong ka, January iha. to March. Kulong ka, Nang Inday. walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund, and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. Nagalaw. Kung saan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo, aalamin po namin yun. Sa kasagsagan ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo, nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? O yan ang matindi Grabe, gastusan. Service rendered, product received, product use, and so on and so forth. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Sino yung magna cum laude? Ang susunod, ang summa cum laude. O sino yung summa cum laude? Pinakamataas na nakanakaw. Attorney Marlon Lacson. Amount Yun. amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa session na ito. Anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, paano ako?
Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. Tingnan nyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpasa Diyos ko. Bakit pinagpasa Diyos? Ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtetengang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion. And you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? To these individuals, whether you are still in the city hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan. Pumanatag kayo, maitanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa Facebook. Anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them. So King Charles III If So, they yan, ha? sit So, yan po, napakatindi talaga. sparks a storm because of what he So, sobra. Sobra. Iba ito. So, yan po ang nakita natin. Ha? Sa Manila lang yan. Ha? What's more sa ibang bayan. Hindi ko mawatan. No? Ay, nako. Nakakakamuhi. Tayo naghihirap, tapos sila nagpapakasarap. Pete Marquez, pag hindi kasuhan ito mga binanggit ng mga magnanakaw, will consider na istoryahe lang din ang politiko ito. Hindi, mas masahan mo si Isko. Mayabang lang yan, pero maasahan mo yan. Amador, Isgira Senior, Marvin, wala ka na bang ibang alam kundi benta ng Divisoria? Bakit hindi ka ba napartihan? Si Peter Aquino, si Marvin Abas, kumusta na? Wala namang binenta sa Divisoria, Marvin. Ay, nako. Better Aludino, I salute you, Thomas Sherwin, matapang, good leader talaga. Tapos, sino pa? Beth. Hanggang dyan lang yan. Tingnan natin kung sa sunod na pag-vlog natin, kung ano mangyari doon. Tirahin natin si Isko kung wala mangyari. Ganun lang, posible. At magandang gabi po sa inyong lahat.